You know, ito ay Martes, ano ba to? September 9, 2025, men. At kasalukuyan akong naghihintay dito sa isang plaza dahil nagcha-charge ako ng kotse. Wala tayong ano ngayon. Wala tayong charger sa bahay. Kaya ito yung isang downside. Bago ako papasok ng trabaho, kailangan kong mag-charge. Pero ganun pa man, papunta ako ng yard ngayon. At pupunta tayo sa saan ba yun? Sa taas ng Albany, New York. And doon tayo magde-deliver. Pero magpipick up muna ako sa may St. Catharines, malapit sa Niagara Falls. And then yung deliver nun ay bukas, Miyerkules. Ang pick up pa naman ay alauna ng hapon. At ang oras ngayon ay mag-aalas 10 na ng umaga. So ayos naman. Aabot tayo ng on time, hindi tayo malilate, no? So ito na pala yung estado ng ating charging ngayon. Meron na siyang 60%. At meron pang natitirang 30 minutes. At itong 60% na to, pwede na ako umalis na to eh. Meron ng 254 kilometers. Siguro maghihintay na lang ako ng mga 10 minutes or 15 minutes. Papaabutin ko lang ng 80% yan. At ang presyo niya ay $7.52 na or 54. Merong 44 cents per kilowatt hour. Labas muna tayo. Dami rin nagcha-charge dito. So ito yung plaza ng charging station na to. Pwede kang mag-grocery dyan. Pwede kang kumain doon. Pwede kang pumunta sa bangko. Marami rin pwedeng puntahan habang naghihintay kang nagcha-charge. Ayan na. Malapit na mag-80. Pwede na yan. Tignan natin kung anong range niya. Kung gaano na siya kalayo. Bago natin itigil to. Saan na ba yan? 80%. 360 or 336 kilometer. Magkano na yan? 1250, men. Yung yard naman namin, mga 65 kilometer lang yon. So, ang balikan, mga 130 kilometer. Siguro pag umalis na ako ngayong 81%, yan. Meron pang matitirang mga 40% siguro. So, tama na. Tama na to. Buksan natin yung trunk. Kuha tayo ng gloves. Siyempre, hindi mo alam kung malinis ba yung mga kamay na itong mga to. Sarado natin yan. Gora na tayo, men. So, yung bayad nun, automatic na deduction or automatic na ikakaltas sa may debit card natin sa may ATM. So alis na ako dito and cut ko na to sa bago nating truck parking. Gawin natin yan. So nandito na tayo sa yard, mine. Yung yard talaga namin. Dumiretso ako dito para hanapin yung trailer na gagamitin ko. Kasi mahirap na. Dahil nga sa iba na ako nakapark ngayon, kailangan ko munang tignan yung tawag doon, trailer, kung nandito na. Para kung wala pa, itatawag ko. Grabe, no? Hindi yan. Wala na, pinagparadaanan ng mga, container. Grabe talaga. Bakit? Bakit nyo kami pinatalsik? So, 2769. Saan na yun? Wala pa. Ito na. Ayan, oh. Ayos na. Ngayon, pupunta na ako sa truck parking. Dahil ready na yung trailer ko. Nandun na. Tirahin na natin to. Malapit lang, men. Papakita ko sa inyo. Wala pang isang minuto, nandun na tayo.
Grabe kasi, bakit pa kami pinalis dun eh? Hassle, men. Pero ganun pa man, malapit lang naman yung nakuha kong parking. At ito na, yung 55. Diba, lapit lang. Pwede nga lakarin. Pero dahil marami tayong dala, hindi pwedeng lakarin, men. Ito oh. Dito na nagpark to oh. Ayun ang ating truck. Kitang kita, no? Maluwag naman yung lote. Ayan yung mga kasama namin sa company, ang mga yan. Eh, dito na ako magka-park sa tabi ni Pete. Nose in lang ako. Mismo. Parang ganito. Yan. Welcome sa inyong lahat dito sa bago nating parkingan. Marami na tayong kasama dito. So syempre, magche-check muna tayo ng ating hood. Kamusta ka na, Pete? Check natin ang langis. Bagong palit lang naman to, kaya parang bumawas ah. Kalahati, okay lang yan. Meron naman akong langis dito sa likod. So ito, kailangan ko na rin palitan tong ating steering rod. Ayos pa ang ating filter na yan. So ang ating coolant, kailangan ko ng dagdagan to. Kalahati lang yung ano, pero ayos pa yan. Bibili na lang ako ng coolant sa truck stop. So wala akong nakikitang problema dito. Ngayon, paanda rin natin syempre. Buksan natin ang switch ng battery. Sabay start. Yun no. Ayos na. Ayos ang ating gulong. Turn signals working. And headlights working. Ayos. Ito, gumagana yan. Ayos na, sarado yung fuel tank. Tapos sarado rin yung fuel tank na yan. Secure ng hoses. Nakasecure ang ating mga linya. Ayan. Tsaka kung napapansin nyo, bago yung ating ilang hose. 3 hose ang bago dyan. Dahil nagpa-inspection ako ng hoses last Thursday. And napag-alaman namin na yung 2 hose ay meron ng butas, puncture. So nung nilagyan nila pinadaloy nila yung tubig, eh lumalabas yung tubig, sumisirit sa 2 hoses. Tapos yung isang hose naman, parang inaanay na, parang malapit na rin mabutas. Kaya pinalitan nila yung ating 3 hoses. Ayun o, bagong-bago, men. Nung ginagamit ko naman siya, habang nag-unload, wala naman ako nakikita na sumisirit o leak. Hindi ko alam, siguro sinadya nilang butasin yun para kumita sila. Pero ganun pa man, nasa sa kanila na yun kung anong ginawa nila doon. Ang mahalaga, okay na yung ating mga hoses, bago na. And yung headquarters namin sa Tampa, sila naman yung magbabayad nito, yung replacement, kaya good tayo doon, men. Pero ang ganda, ang linis ng ating mga hoses, no? Kaya gusto ko sanang lagyan to ng, alam mo yun, parang takip, para hindi tumatalsik dyan yung putik o yung snow. Pero lipat ko na yung mga gamit ko, men. Medyo marami-rami tayong gamit. Unahin natin itong mga pagkain.
Tapos yung mga damit na nilabhan. Dami oh. Diyan ka muna. Tapos yung baon nating pagkain. Tutuwan ba pa itong isa? Ay! Ito lang yung gamit ko. Tsaka pala tubig. Munti ko na lamang makalimutan. Kunin natin tong bag 2. Diyan lang muna sa upuan yan. Tapos bago natin guwantes. Ayos na. Ay, ito pa palang bag. Hindi ko na makalimutan yung bag ah. Ayos na. So ayusin ko naman yung gamit ko ngayon sa loob ng truck. So una kong gagawin, kabit natin tong ating mattress protector na tinatawag. May nasama pang medyas. Ito muna ang kabila. Ayos na. Pagkatapos itong ating sapin. Sapin ng kama, men. Parang mainit ah. Kaninang umaga lamig eh. Ngayon na naman mainit. Paano ba to? Come on, man. Dito ka nga muna. Nakasalabat ka eh. Dito ka muna. Iyan. Mismo. Ayos na yan. Ngayon, itong mga punda ng unan. Dahil nga magtataglamig na, nagdala ako ng makapal na kumot. Yung usual na kumot natin. Dala-dala ko. Ay, mayroong protector to eh. Lagyan ko muna yung protector na to. So, hindi na ako naka-AC ngayon. Binuksan ko lang yung bintana. Kasi sa labas, medyo malamig naman. Pero ganun pa man. Mamaya mag-AC tayo kapag nagtanghali na dahil sigurado, iinit na naman pag tanghaling tapat. Although yung init, parang ano lang eh. 21 degrees. Yun yung pinaka-high niya. Tapos low ay 8 Celsius. Talagang malapit na yung fall, men. Fall pa more! Ayusin mo yung ganyan. Tapos ito. Ayan. Tapos yung kumot. Mot ko, men. Diyan muna yung mot ko. Baliktad yung pagkakatupi ni Quindy, ah. Dapat nasa labas yung... Nasa loob pala yung ginagamit mong sa katawan mo. Tama ba yun? Nasa loob yung pupunta sa katawan mo. Parang ganun. Ba yung sinasabi mo, Kaloy? Ayos na yan. Hindi perfecto pero okay na yan. Ngayon, grabe. Net maiya. Ayusin natin yung mga damit. Long sleeves. Tapos, mga pants. Fancy. Mga pantalon natin. Tapos, bripay, boxer, t-shirt, sando, t-shirt, bripay, medyas. Ayos na. Tapos, lagay na natin to dito. Ang ating hoodie, ang ating mga pantalon, ang ating long sleeves. Saan ba yung long sleeves? Tapiin natin to. Ayan, ang t-shirt. Diyan, ang long sleeves. Dito, ang ating mga sando, dyan na lang yan. Tsaka yung ating shorts dito. Ito ang bripay. Lagay natin yan dyan. Tapos sa mga medyas, ang dami kong medyas ah. Takot na takot maubusan ng medyas. Dito muna itong napasamang medyas na yan. Tapos sando sa ilalim na itong medyas. Bonete, dito na lang yan. Ngayon, itong ating refrigerator. Lilinisin ko muna bago natin lalagyan ng mga pagkain, men. Dumi. Linisin muna natin. Nagmo-mold na, men. Kasi ito yung pinaglalagyan natin ng pagkain. Kaya kailangan to malinis, men. Hindi naman kailangang spotless. Kahit paano malinis. Ayos. Amoy citrus ah. Ayos na. Ngayon patutuyuin natin. Nasaan na ba yung... Wala akong paper towel ah. Hindi ako nakapagdala. Ayos na.
Ito pala, paper towel mismo. Diyan ka muna. So, meron akong pineapple juice. Dito muna yan. Tsaka dalawang bag 2 para hindi siya uuga-uga. Ito ang ating almusal. Chiksilog, men. Tapos, meron tayong binagoongang baboy mismo. Tapos, ano ba to? Kanin. Chicken. Meron din tayong menudong baboy. Mamaya natin ayusin yan. Itong kanin mismo. Sakto parang sinukat. Ay, hindi magsasarado to hindi magsasarado, men. Siguro ito dito. Tapos ito dito. Parang hindi rin magsasarado to Wala. So ngayon, problema. Ayaw magsara. Reposition natin to. Ayan, nagulo yung paper towel. Siguro ito dito. Pag ganyan. Uy, nagkasya. Problema ito. Teka. Dito na lang to sa loob. Tapos ito dito. Tapos pag ganyan. Teka, baliktad. Tama ba? Oo, alam ko na. Alam ko na, men. Panis. Late kasi ng refrigerator, no? Sakto na. Meron pa nga isang space dito. Siguro yung itong saging. Nire-refrigerate pa yung saging. Hindi na. So, meron pang space. Okay na yan. Ayos na tayo sa fridge. Ngayon, pwede na akong lumarga. Pumunta ng yard. Meron pa pala akong ganito, men. Yung, ano ba tawag dito? Dip. Para sa tortilla chip. Tapos, meron pa pala akong siopaw. Ito wala na to. Actually, dito ka muna. Kala ko tapos na ako mag-ayos Wala na. Ganyan kaya. Tapos isarado ko. Okay na kaya yan. Pinuwersa na lang. Ayos na. Ito yung ating tortilla chip. Lagay ko muna dito. Diyan ka muna. Itong saging. Takip ng microwave. Lagay ko na lang dito to. Dami kong prawn crackers, parang owishi. Tapos itong sandok. Dito na to. Ayos na tayo dito, men. So habang nag-aayos ako, kinat ko yung video, pero tumawag yung dispatcher. Sabi niya, pag natapos daw ako mag-unload bukas, bago raw ako pumunta ng tank wash, tawagan ko daw muna siya. Kasi parang walang load. Ano ba yan? Ganun pa man, ayos lang. So itong ating microwave, ayos na yan. Lagay natin ito dyan. Ito pa walang tubig. Bag 2. Lagay ko ito sa taas. Lagay natin sa taas to. Ayos na. Pagod rin ako dun Kailangan ko magtapon ng basura doon sa my yard. Tapos itong ating electric fan. Lagay natin dyan. Charge ko na kaya to. Meron pang battery. So, tupiin ko muna to. Dahil hindi ko to kailangan. Mainit. So, suot ko to pag nasa border na tayo. Grabe. Sunglasses pala. Ayos na. Tanggalin natin tong headphone na to. Paano ba to? Alis na tayo, men. Tractor brakes working and service brakes working. Dahil wala pa tayong trailer, no? So, punta na tayo dun sa may trailer and then, teka, bukas pala yung pintuan. Ayos na. Ito na, men. Tagal ko rin nasa bahay, mga 9 days din. Dahil nga nag-deliver ako nung Monday sa Hamilton. Seatbelt pala. Black one? What you say, black one? So, saan ba labasan dito? Dito pala. Yun nga, Monday ako nag-deliver sa Hamilton at ngayon ay Martes na nga, September 9.
So, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. 8 days or 7 days din ako nagpahinga. Grabe, ang tagal, no? Nakakamiss mag-drive eh. Kapag ganun kakatagal naka-off, parang pagbalik mo ng truck, nakaka-excite. Ibang excitement ang binibigay niya, no? Nakaka-miss yung pag-drive ng truck. So, total malapit lang naman dito yung ating actual yard. Kakat ko na to doon sa pagkonekta ng ating trailer. Dito na kaagad tayo, atrasan ko na yung ating trailer. Putik, parang Hindi, ayos lang. Akala ko punong-puno eh. So, dahil nga atras tayo, magpo 4 ways na tayo. Buksan na rin natin ang ating mga ilaw para rectang inspection namin. 2769. Mismo. Likabok. Baba natin ang ating airbags. Tutok lang natin. Oops, medyo umangat na. So, lalabas lang ako para i-check kung tama ba yung height. Pero mukha namang tama kasi umangat na yung trailer. Pero for safety measure, double check. So, syempre, verify natin yung trailer number, 2769. So, okay na yung ating height. Pwede na natin itaas ang ating airbags. At pwede na natin atrasan yan. Taas ang airbags. Sabay atras lang ng konti. Para hindi malaglag. Yun. Umangat na. Dahan-dahan lang. Yun. Connected na. Tug test. Ayos. Ngayon tatanggalin ko lang yung alikabok tapos tsaka tayo magtatrabaho. Pwede na yan. So titignan natin siyempre. Walang space. Pasok na ang handle. Tapos nakalak na yung ating jaw. Madilim pero nakikita ko naman. Ayan na yung uso ko. Wala. Wow! Smoke machine talaga si Pete. Ngayon, i-connect na natin ang ating mga linya. Tanggalin ko na rin itong ating washout ticket. Kailangan sa customer to eh. Ito yung katibayan na ang ating trailer ay malinis na. So itong ating tank wash ticket, meron ditong trailer number, tsaka kung ano yung pinakahuling produkto na nakalagay dito bago nila nilinis. Tsaka kung anong klaseng paglinis ang ginawa nila. So ito, caustic wash ang ginawa nila. Ilalagay ko muna to sa truck dahil kailangan to sa customer na paglo-loadan natin sa St. Cat's. Ngayon, kukonekta na natin ang ating mga linya. Unahin natin ang electrical line. Tapos ang ating service line. Tapos ang trailer air supply line. Ayos na. Tapos susupply natin ng hangin ang trailer para magsitaasan ng ating mga airbags sa trailer, tsaka para malaman natin kung mayroong leak o wala.